10 tips napakahalaga how to be smarter. Number 1, syempre, brain foods. Diba? May mga pagkain, may tulong sa utak. Kasi utak natin, syempre, kailangan ng blood supply dyan. Mas maganda yung blood supply, mas maraming dugo, mas maganda. Omega-3 fatty acids. Sa mga fatty fish, nakikita natin galunggong, dili, salmon, tuna, sardinas. Mas maganda ang daloy ng dugo sa utak. So, yan ang kakainin natin, pampatalino. Meron ding mga ibang pagkain pampatalino, mani. Pwede ang mani, seeds, coconut, avocados, may mga healthy fats yan. Okay? Marami ding antioxidant. Antioxidant, maganda sa utak. Broccoli, blueberry, strawberry, spinach, garlic. Yan, tingnan nyo. Mga brain foods natin, no? Avocado, broccoli, yan, no? Mas makukulay, mas magaganda. Train your brain. Kailangan tinuturuan natin yung utak natin. Mas ginagamit natin, mas maganda. Magsusulat, magpipinta, kung ano man ang ginagawa natin, mas maganda. Mas sharp ang memory. So, ibig ko sabihin, parang muscle yung utak natin. Di ba? Para lumakas yung muscle, may weights tayo. Ang weights ng utak, gamit ng gamit. Number 4, mas maglalakad. Okay? More walking, more jogging, mas maganda circulation ng dugo eh. Habang naglalakad, nabuboost yung utak mo. Kaya yung iba nga, pag hindi makasagot, diba, nag-ano sila, kuy-hakoy. Pwede yun eh, galaw-galaw. Or yung iba, nag-chewing gum, gumagalaw-galaw siya. Diba, nag-chew, gumagana din yung brain. Green tea, may mga antioxidants. Maraming tubig. Kailangan din ng utak natin maraming tubig. Kasi utak natin 75% water. Mental exercise, yan ang maganda gawin. Crossword puzzle, mga games, mga sudoku, lahat yan magaganda. Basta ginagamit yung utak. Okay? Hindi puro chismis lang na tinitingnan. Sapat na tulog. Okay? Pag puyat kayo sa tulog, hindi kayo nakatulog, bababa memory mo by 40%. Yan. Mas maraming kinakausap na tao, mas maraming kaibigan, kaya kung sa grupo, marami kayong kaibigan o group leader kayo, mas gumagana yung utak mo. Kaya mas maganda nga hindi nagre-retire, trabaho ng trabaho para gumana yung utak. Oras na nasa bahay na lang, mag-isa na lang, walang kausap, doon humihina ang memory. Keep your mind active. Ayan, oh. Read books, play games, magturo. Malaking bagay yung pagtuturo. Mas nagtuturo tayo sa ibang tao, tayo napapractice din. Di ba? Minsan sa klase, may ganyan, di ba? Ikaw magturo na isang lesson, ikaw magre-review. Brain boosting food, tulad na sinabi ko, oily fish, yan, mga strawberry, avocado, dark chocolate, pwede rin ang dark chocolate, pero kailangan at least 70% cocoa. Yan, pumpkin seeds, pwede rin. Paano pa gagaling sa memory? Ito po, meron tayong mga tips. Ito pang-aral to. So, kung gusto mo matuto, meron kami memorize. Dapat todo yung emotion mo. Talagang gigil na gigil ka. Gustong gusto mo talaga aralin. So, all your senses kailangan nandun. Okay? Kung meron kang dating experience, mas maganda yun. Meditate, isulat, tapos pwede rin mag-aral sa gabi bago ka matulog. Para pag nakatulog ka na, diba, inaantok ka na, pinipilit mo mag-aral. Pagtulog mo, paggising mo, nandyan yan. Naka-imprint sa memory mo. I-associate mo, gawa ka ng association. Parang dinidikit-dikit mo yung mga inaaral mo. Dikit mo sa buhay, dikit mo sa mga hobbies mo. Sapat na tulog, napakahalaga. Okay? Pag nag-aaral, dapat naka-break. Okay? Hindi pwede yung buong libro babasahin mo isang araw. Imposible yun. Hatiin mo. Sa isang linggo, ito, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Break into small chunks. Pakonti-konti lang ang kasya pumasok sa utak natin. Pag nagme-memorize tayo. Ayan, no? I-test mo sarili mo. Gawa ka ng mga questions.
Yan, mas maraming kaibigan, mas maganda. Daydreaming, may tulong yan. Di ba, minsan nagagalit ng teacher natin. Bakit nag-iisip ka, nakatingin ka? Pero daydreaming napakahalaga. Visualization yan eh. Ibig sabihin, iniisip mo yung pangarap mo, anong gagawin mo, mas gumagana yung utak natin. Okay? Daydream, visualize your goal. Isipin mo, maaaral ko to, magagawa ko to, healthy ako dito. More relax, more stress, mas matalino. Mas relax ka nag-aaral, mas hindi ka cramming, hindi ka nagmamadali sa mga trabaho mo, hindi ka nagmamadali, mas gumagana. Yan o. Mas marami ka nagagawa. Siyempre, iwas accident, di ba? Bawal mabagok yung ulo, bawal ma-expose sa usok, sa air pollution, di ba? Protect yung ulo natin. Eh kung nagmomotor ka, nabangga yung ulo mo, di ba? Nahulog ka, tumama yung ulo mo, hindi maganda. O nagpapabatok ka. Ganyan. Okay? For memory, tulad na sinabi ko, pwede kang mag-list. Yan, maraming mga technique ko. Check mo, mental math, kino-compute, wag laging cellphone, calculator, minsan mag-manual, games and puzzles, mnemonic, yung mga first letter. Di ba? First letter, ginagamit ko parang prutas na pampadumi, 4 na P, letter P, pakwan, papaya, prune juice, pears, di ba? Exercise before learning, yan, maganda. Visualize, yung iba ginagawang kanta pa nga yung lesson nila. Ito maganda. May oras na maganda mag-aral. Yan, di ba? Paggising sa umaga, yan ang maganda. 7, 8, 9 to 10 a.m. Kaya nga yung mga lesson nyo sa science, sa math, sa umaga, di ba? Mas ganado yung students, mas papasok. Pag tanghali na, kumain na, wala na, antok na yan. Antok time na yan, yung 1 o'clock, 2 o'clock. Hindi na papasok yung lesson sa utak mo. Pagdating ng mga 4 o'clock, 4 to 6, pwede ka pa rin mag-review. Medyo gagana ulit yung utak mo nito mga 3 to 6 p.m. Tapos sa gabi, tulog na yan. Pang-review na lang yan. Pero sa morning, usually, mas matalas yung utak natin. Tips to improve your memory, good sleep, physical activity, green leafy vegetables, mnemonic, tulad ng sinasabi ko. Yan. Memory and study tips. Ito pang estudyante. Ito to. Napakaganda nito. Ayon sa pag-aaral, nasa pwesto ng silya. Kaya kayong mga magulang, tanong nyo sa teacher saan nakaupo yung anak nyo. Ayon dito sa pag-aaral, ang mataas lang daw na grado dito ay yung letter T. Letter T na baliktad. Yung nandito sa harap ng teacher, mataas ang grade, nakikinig. Tsaka yung dito malapit sa tabi. Yung mga dito sa kanto-kanto, mababa ang grade kasi hindi na nakikita ng teacher. Ang tingin na ng teacher, diretso, tsaka dito sa tabi. Kaya, mas dikit ka sa teacher, mas nakikinig ka, mas tumataas ang grade mo, mas natututo ka, mas nabibigyan ka ng attention. Mas malayo, nagtatago ka sa likod, sa kanto, hindi ka gano'n hindi mo nakukuha masyado yung information. Good notes. Dapat maganda kayong mag-notes, ha? Maayos ang notes mo. Kung mali ang notes, mali inaaral, bagsak. Maganda magtanong. Lagi kayong magtatanong kasi kahit hindi mo alam, pag nagtanong ka, emotionally invested kayo. Nagtanong ka ng isang question, di ba? Hindi mo naintindihan. Pag nagtanong ka, hindi mo na makakalimutan. Paano nagtanong ka Nakinig lahat, napahiya ka, nagtinginan sa'yo. Never mo na makakalimutan yon kasi napasukan ng emotion. Pag may emotion, pati memory, dikit. Diba? Nung nakita mo yung boyfriend mo, first time kayo nagkita, madikit ka, hindi mo makakalimutan. Hindi mo makakalimutan anong araw yon, anong itsura nung umuulan ba, anong day yun. Alam na alam mo paano emotional ka nun Basta emotional ka, alam mo na saan ka. Science-based memorization tips, Huwag mag-cramming, magbe-break, mag-aaral sa gabi. Ganda sa umaga. Study materials, flashcards. Importante yung mga flashcards.
Index cards. Bili kayo ng mga index cards, sulat. Mas maganda doon. Tapos, binabaliktad-baliktad mo yung cards mo eh. Okay? Remove distraction. Di pwede sabay-sabay. Di pwede yung nag-aaral, nanonood ng iPad, may ginagawa, nakikinig ng music, tapos nag-aaral. Hindi pwede. Isa lang. Focus ka dapat. Time management. Chapter 1, Chapter 2, Monday, Tuesday, Wednesday, nakahati. Time management. Ayan o, tinatime mo sarili mo. Schedule mo. Tsaka, group work or sariling aral. Depende sa'yo. Kasi may tao, pag nag-group work, puro chismis na lang. Hindi ayaw pumasok. Sayang lang oras mo, mag-group work kayo. O hindi rin papasok. Merong iba, mas maganda mag-aral mag-isa. Yung iba naman, tinatamad mag-isa, kailangan may kasama. So, depende yan sa inyo. Okay? So, sana nakatulong itong tips natin para mas tumalino. God bless po.